Naisip mo na ba na ang takot na pumipigil sa'yo, maaaring hindi talaga iyo? Parang mahirap paniwalaan, hindi ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa'yo na ang takot na yan ay hindi mo talaga dala mula pagkabata, kundi ipinasa sa'yo, parang isang virus, at gamit ang tamang pamamaraan, maaari itong mabura sa loob lamang ng 5 minuto. Maraming tao ang nabubuhay at namamatay na hindi man lang nauunawaan ito. Mas malala pa, patuloy silang nagpapasya batay sa pag-aalinlangan, pagkabalisa, at pagsira sa sarili, hindi alam na araw-araw nilang pinapalakas ang ugat ng problema. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito baligtarin sa loob lang ng 5 minuto. At hindi ito himala. Ito ay agham ng isipan. Ito ay pag-unawa. Ang takot na nararamdaman mo tuwing naiisip mong iwan ang trabaho, subukan ang bago, o ipahayag ang tunay mong iniisip, hindi iyo yan. Iyan ay itinuro sa iyo. Isinaksak sa iyong kaisipan sa paraang banayad at paulit-ulit, kaya ngayon tila likas na ito. Pero hindi. Iyan ay natutunan. At ang natutunan, maaaring kalimutan. Ang pinagmumulan ng takot ay kakulangan sa pagkaunawa. At kapag sinabi kong kamangmangan, hindi ko tinutukoy ang kakulangan sa talino. Ang tinutukoy ko ay ang hindi pagkakaintindi. Karamihan sa mga tao ay natatakot hindi dahil mapanganib ang sitwasyon, kundi dahil hindi nila nauunawaan kung ano ang nangyayari, ni kung paano gumagana ang kanilang isipan sa ganitong proseso. At kapag hindi natin nauunawaan ang isang bagay, ang ating utak ay otomatikong gumagawa ng trabahong natutunan nitong gawin, ang protektahan tayo. Paano? Sa pamamagitan ng paglikha ng masasamang senaryo. Sa pag-alala sa mga dating kabiguan. Sa paglalaki ng mga sakit na hindi pa nangyayari. Napansin mo na ba yan? Na ang iyong isip ay kusang gumagawa ng listahan ng lahat ng maaaring magkamali. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mawalan ako ng pera? Paano kung magsisi ako? Paano kung ang siyang naging pangunahing tagasira ng mga pangarap? Naranasan ko ito. Noong ako ay nasa pambansang pamatay sunog sa Toronto, ang buhay ko ay mukhang maayos sa paningin ng iba. Matatag, ligtas at may kaayusan. Pero sa loob ko, parang may kumakain sa akin. Pakiramdam ko'y sinasayang ko ang buhay ko. May pangarap ako, isang ideya, isang pagnanais, ngunit may kasabay din itong napakalaking takot. Takot na iwan ang nakasanayan. Takot na husgahan. Takot na mabigo. At walang umaalis sa trabahong iyon. Parang may tahimik na kasunduan ng katapatan sa takot. Ang nagpabago sa akin ay hindi tapang, kundi kaliwanagan. Naupo ako kasama ang isang tagapayo at doon ko naintindihan ang nangyayari sa loob ng aking isipan. Ipinakita niya sa akin na ang takot ay hindi tanda ng pagkakamali, kundi senyales na tinatawag akong lumago. Kapag naintindihan mo ito, nag-iba ang itsura ng takot. Hindi na ito halimaw kundi mensahero. Narito ang isang bagay na bihirang sabihin sa iyo, ang takot ay binubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-ulit. Kapag narinig mong 1,000 beses na hindi ka pwedeng mabuhay sa sining, o na lahat ng negosyante ay nababagsak, o na mahirap ang pera, lahat iyan ay pumapasok ng direkta sa iyong hindi malay na isipan. At ang hindi malay, hindi gaya ng malay na kaisipan, ay hindi nangangatwiran, hindi pumipili, hindi nakikipagdebate. Basta tinatanggap nito. At ginagawa iyong gawi. Ano ang resulta? Sinisira mo ang sarili mo nang hindi mo namamalayan. Iniiwasan mo ang panganib, pinagkakaitan mo ang sarili mo ng mga oportunidad, at lumalayo ka sa mahahalagang desisyon. At sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay maingat, gayong ikaw pala ay naprograma. Tumingin ka sa paligid mo. Ilan sa mga kilala mong may pambihirang talento, matatalinong ideya, pero nananatili pa rin sa trabahong kinasusuklaman nila, sa mga relasyong mapanira, o sa mga utang na patuloy na lumalaki. Hindi ito dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa sobrang takot na pinapalakas ng kakulangan sa pagkaunawa. Pero may lunas. At hindi ito komplikado. Ito ay pag-unawa. Kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang iyong isipan, kapag napatunayan mong maaari mong piliin kung ano ang iisipin mo, ano ang mararamdaman mo, ano ang ulit-ulitin mo, saka mo sisimulang baguhin ang sistema. At doon nagsimula ang lahat sa akin. Nang maunawaan kong ang takot ay refleksyon lang ng hindi ko pagkaunawa, nagsimula akong mag-aral. Lumubog ako sa mga libro, dumalo sa mga seminar, at humingi ng gabay mula sa mga tagapayo. At dahan-dahan, nagsimulang magbago ang mundo ko.
Hindi dahil nag-iba ang mundo sa labas, kundi dahil nag-iba ang pananaw ko. Pinalitan ko ang kamangmangan ng kaalaman. At ang kaalamang ginagamit ay kapangyarihan. Ngayon, sagutin mo ako, ilang desisyon sa buhay mo ang ginawa mo dahil sa takot at hindi dahil sa pagnanais? Ilang beses mo nang sinabi ang salitang hindi sa isang bagay na gusto mong gawin dahil lang sa inakala mong delikado o mapanganib ito? At ang mas nakapagtataka pa, ilang sa mga kinatakutan mong bagay ang talagang nangyari. Karamihan sa mga takot na pumipigil sa atin ay hindi kailanman nagkakatotoo. Nabubuhay lamang sila sa ating isipan, sumasakop ng espasyo. Kumakain ng ating enerhiya at nagpapaliit sa ating potensyal. At iyan ay isang trahedya. Sapagkat habang natatakot ka sa maaaring mangyari, patuloy ang pag-inog ng buhay. Hindi titigil ang oras para hintayin kang maging handa. Kaya ang unang hakbang para malampasan ang takot ay ang pagtingin dito kung ano talaga ito, bunga ng kakulangan sa pagkaunawa. Kapag naintindihan mo ito, kapag nagsimula kang mag-aral, pagmasdan ang iyong mga iniisip, at pumili kung ano ang papayagan mong pumasok sa iyong isipan, humihina ang takot. Dahil hindi ito makakatagal sa liwanag ng kamalayan. At diyan nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Hindi ito nagsisimula sa isang ingranding tagpo ng tagumpay, kundi sa isang tahimik na desisyon na hindi na muling mabuhay na kinokontrol ng isang bagay na maaari mo namang pangibabawan. At ang pagpili ay nasa iyo ngayon. Kamangmangan o pagkaunawa. Takot o kaliwanagan. Pagkakakulong o paggalaw. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Ang kailangan mo lang ay gustuhin mong umunawa. Ang lahat ng iba pa ay bunga lamang. Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi na parang may bumigat sa iyong dibdib, pero hindi mo alam kung bakit? Naramdaman mo na bang kabado ka, kahit wala namang dahilan, parang may masamang mangyayari kahit tila maayos naman ang lahat? Hindi ito nangyayari ng basta-basta. May isang proseso sa loob mo na hindi mo nakikita pero makapangyarihan, nagsisimula sa isang banayad at tahimik na paraan. At kung hindi mo ito mauunawaan, maaari nitong sakupin ang buong buhay mo. Nagsisimula ang lahat sa isang pag-isip. Isang negatibong kaisipan na pinayagan mong pumasok sa iyong malay. Mga tanong gaya ng paano kung hindi ito gumana? O paano kung mabigo na naman ako? Hindi alam ng karamihan na ang kaisipang ito ay hindi inosente. Sa kabaligtaran, ito ang simula ng isang sunod-sunod na emosyonal na reaksyon na, kapag pinatibay, ay nagiging isang mental na bitag. Ang iyong may kamalayang isipan ang lugar kung saan ka nag-iisip, pumipili, at nagpapasya kung ano ang tatanggapin o itataboy. Ngunit kapag tinanggap mo ang isang negatibong kaisipan at pinanatili mo ito ng sapat na tagal, bumababa ito sa iyong walang malay na isipan, ang lugar kung saan nakaimbak ang lahat ng impluensyang humuhubog sa iyong kilos. At heto ang mahalagang bahagi, ang walang malay na isipan ay hindi nagtatanong. Basta na lang ito tumatanggap. Hindi ito nagsasabi kung ang isang bagay ay tama o mali, mabuti o masama. Tinatanggap lang nito. At tinatanggap nito batay sa iyong nararamdaman. Kaya mahalaga ang emosyon na kaakibat ng iyong iniisip. Kapag nakakaramdam ka ng takot, pangamba, o pagdududa, literal mong nilililok ang iyong walang malay na isipan sa mga emosyon na ito. At bilang tugon, ipapakita nito ito sa iyong katawan bilang pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay hindi basta-basta sumisibol. Isa itong pisikal na manifestasyon ng mga naimprentang ideya sa isipan. At dito nagaganap ang bagay na nakita ko nang mangyari sa libo-libong tao sa paglipas ng mga taon at naranasan ko rin mismo. Sa halip na huminto at alamin kung saan nagmula ang pagkabalisa, sinusubukan mong iwasan ito. Bubuksan mo ang telebisyon. Kakain ka ng matatamis. Bibili ka ng kung ano-ano online. O kaya naman sisimulan mong laitin ang iyong sarili, sasabihing mahina ka, na hindi mo dapat maramdaman ito. Sa totoo lang, ang ginagawa mo ay itinatago lang ang pakiramdam. Pilit mong itinutulak ang pagkabalisa papaloob. Ngunit ang enerhiya ng emosyon ay hindi basta nawawala. Naiipon ito. At ang dating simpleng pagkabalisa ay nagiging tahimik at patuloy na bigat na hindi mo na napapansin. Hanggang sa isang araw, ang bigat na ito ay nagiging mas madilim, mas mabigat, mas malalim, depresyon. Ito ang sunod-sunod na hakbang na halos walang nakapapansin. Ang pag-aalala ay nagiging pagdududa, ang pagdududa ay nagpapalakas sa takot, ang takot ay nagiging pagkabalisa, ang pagkabalisa kapag itinago ay nauwi sa depresyon. At ang depresyon, kung hindi malulunasan sa pinagmulan nito, ay maaaring lumitaw bilang sakit sa katawan.
Diretso ang ugnayan ng isipan, emosyon, at katawan. At ito ay hindi haka-haka. Ito ay kinikilala na rin ng agham. Sa mga pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng Harvard, ipinakita kung paanong ang patuloy na negatibong pag-isip at matagalang stress ay direktang nakaapekto sa pagbaba ng resistensya ng katawan, pagtaas ng mga sakit sa puso, at mga emosyonal na suliranin. Ang pinaka-nakagugulat sa akin ay kung paanong napakaraming tao ang nakakulong sa siklong ito nang hindi nila alam. Iniisip nila na may sira sa kanila. Na sila'y mahina, marupok, wasak. Ngunit ang tunay na problema ay hindi ang mga emosyon na nararamdaman mo. Nasa paraan ito kung paano tayo natutuhang humarap sa mga damdaming iyon. Walang nagturo sa atin na ang pag-iisip ay isang bagay na maaari nating piliin. Walang nagpaliwanag na pwede nating tapusin ang paulit-ulit na siklo. At ang mas mapanganib pa, habang mas tumatagal ka sa estado ng nakatagong pagkabalisa, lalo kang lumalayo sa iyong kakayahang lumikha, sa iyong tuwa, at sa kapangyarihang mangarap. Sapagkat ang isip na laging balisa ay palaging nasa hinaharap at hindi ito namumuhay ng maayos. Isa itong isipang lumikha ng mga pinakamasamang senaryo, naghihinuha ng pagkabigo, at nag-imbento ng mga hadlang na ni hindi pa umiiral. At sa ganitong pamumuhay, kahit gaano pa karami ang inspirasyong makuha mo o dami ng pagkakataong dumating, hindi ka makakilos. Parang nakakulong ka sa isang larangan ng negatibong enerhiya na ikaw mismo ang lumikha at madalas, hindi mo pa ito namamalayan. Naalala ko ang isang panahon sa aking buhay na ako mismo ay nasa ganitong sitwasyon. Kumikita na ako ng maayos noon, humigit kumulang na 200,000 piso kada buwan, at mayroon na akong sariling negosyo, ngunit nagsimula akong makaramdam ng tuloy-tuloy na pagkapagod. Palaging inis. Palaging balisa. Para bang may bagay na malapit ng gumuho. At doon ko lamang naunawaan, matapos kong pag-isipan ng mabuti ang lahat, na araw-araw pala akong pinahihirapan ng mga tahimik na alalahanin. Hindi ko man napapansin, lagi kong tinatanong sa sarili, ito ba ay masyadong maganda para tumagal? At ang maliit na pagdududang iyon, kahit halos hindi ko napapansin, ay lumilikha ng matinding tensyong emosyonal na humahantong sa pagkahapon ng katawan. Nang maunawaan ko ito, para akong binuksan sa liwanag ang isang madilim na silid. Mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Mahalagang maunawaan mo, hindi ito tungkol sa pagtanggal ng emosyon. Ang tunay na layunin ay ang maunawaan kung saan nagmumula ang mga ito. Ito ay tungkol sa pagpili kung ano ang isipin. Pagpili kung ano ang mararamdaman. Pagpili kung ano ang uulit-ulitin sa loob ng iyong sarili. Kapag kinuha mong muli ang kontrol ng iyong kamalayang pag-isip at sinimulan mong programahin ng may layunin ang iyong malaytao, nagbabago ang buong mundo mo. Hindi ka naalipin ng mga otomatikong pag-isip, nagiging lumikha ka ng sarili mong karanasan. Ang pagkabalisa ay hindi ang mismong problema. Isa lamang itong palatandaan. Ang tunay na ugat ay nasa paniniwala mong totoo ang mga negatibong ideya, at paulit-ulit mong sinasabi ito sa iyong sarili sa paraang puno ng emosyon, araw-araw. Ngunit ang magandang balita, maaaring baguhin ito. At ang lahat ay nagsisimula sa isang bagong pag-isip. Isang pag-isip na totoo, sinusuportahan ng damdamin, at pinatatatag sa pamamagitan ng pagkilos. Kapag nangyari iyon, nababasag ang siklo. Tumitigil sa pag-ikot ang isip. Umaayos ang katawan. At muling bumabalik ang sigla sa iyong pamumuhay. Kakaunti lamang ang nakakaunawa na ang takot, kapag hindi na proseso o naunawaan, ay nagsisimulang sirain ang panloob na pundasyon ng pagkatao. Nagsisimula ito bilang isang pag-isip, tapos nagiging pagkabalisa, tapos katahimikan, at sa huli, nagiging karamdaman. Hindi ito matalinghaga, totoo ito. Maraming beses ko na itong nasaksihan sa aking paglalakbay, at naranasan ko ito mismo. Kapag ang isang tao ay nagsimulang makaramdam ng labis na pagkabalisa, karaniwan niyang itinatago ito. Nagpapanggap siyang maayos, naglalagay ng ngiti sa mukha, pero sa loob niya ay wasak na siya. Sa halip na tanungin ang sarili kung ano ang totoong nangyayari, hinahanap niya ang pansamantalang lunas sa pagkain, pamimili, paggamit ng social media, panonood ng telebisyon, at kung minsan ay kahit gamot. Ngunit ang totoo, parang tinatabunan lamang niya ang alikabok gamit ang alpombra. Hindi nito tinatanggal ang problema, tinatago lamang. At ang anumang itinatago ay hindi nawawala. Sa halip, ito'y nagbabago ng anyo. Ang dating simpleng pagkabalisa ay lumalalim, tumitindi, at lumulubog sa katawan bilang depresyon.
Ang mas masaklap, karamihan sa mga tao ay hindi na mamalayang nangyayari ito. Isang araw, gigising na lang sila at mararamdamang wala silang lakas, walang inspirasyon, at walang kislap sa mata. Ang mga bagay na dating nagbibigay ng tuwa ay tila wala ng saysay. Lahat ay tila mabigat. Ang mundo ay kulay abo. Sinasabi nila, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Ngunit ako, alam ko. Iyan ang bunga ng siklo ng takot na hindi nauunawaan, na unti-unting naging pamamalagi sa emosyonal at pisikal na pagkaparalisa. At kung hindi ito matitigil, ang katawan ay magsisimulang sumigaw. Literal na sigaw. Sumasakit ang likod, tuloy-tuloy ang matitinding sakit ng ulo, hindi makatulog, hirap sa tiyan, madalas magkasakit. Ang katawan ang nagsasabi kung ano ang tinatago ng isip at puso. Alam na ito ng medisina. Ayon sa pambansang samahan para sa kalusugan ng daigdig, mahigit sa 70% ng mga karamdaman sa kasalukuyan ay may pinagmulan sa emosyonal na aspeto ng tao, ibig sabihin, bunga ito ng damdaming hindi nabibigyang linaw o hindi natutugunan. Naalala ko ang isang karanasang malapit sa akin, isang binatang nagtatrabaho ng buong araw siya ang tanging sumusuporta sa kanyang pamilya, at palagi siyang nababalot ng takot na hindi makayanan ang bigat ng responsibilidad. Sa simula, ang naramdaman niya ay tila maliliit na sintomas lamang, hindi makatulog sa gabi, walang gana sa pagkain, at matinding pagkapagod. Ngunit kalaunan, dumating ang mga pag-atake ng matinding pagkabalisa. Sa huli, sinabi ng doktor na siya ay may malalim na depresyon. Lagi niyang sinasabi sa akin, "Bob, hindi ko na kayang bumangon mula sa higaan." Ngunit ang pinagmulan ng kanyang problema ay hindi pisikal. Isa itong matandang takot na hindi niya kailanman hinarap, isang takot na dahan-dahang lumaki sa katahimikan hanggang sa ito'y hindi na niya makayanan. Sa pagdaan ng panahon, napagtanto niyang kailangang baguhin niya ang paraan ng kanyang pag-isip. Nagsimula siyang magbasa, mag-aral, at unti-unting binago ang kanyang pang-araw-araw na mga kaisipan. Isa itong mahaba at mabusising proseso. Ngunit sa huli, nakalabas siya mula sa madilim na kalagayang iyon. Ngayon, siya ay namumuhay na may malinaw na layunin, nasa mabuting kalusugan, at may ningning sa mga mata. Tuwing naiisip ko ito, nadarama ko pa rin ang malalim na emosyon. Madalas, naniniwala ang mga tao na ang tagumpay ay resulta lamang ng pagkilos. At totoo, mahalaga ang pagkilos. Pero ang totoo ring pagkilos ay nagmumula lamang sa isang malusog na isipan. At hindi magiging malusog ang pag-iisip kung walang tunay na pag-unawa. Kapag wala nito, kahit anong gawin ng isang tao, ang mga kilos niya ay laging masasabotahi ng mga panloob na salungatan. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong labis na matalino, may magagandang koneksyon, may mga diploma at ideya, ngunit nananatiling nagdurusa. Hindi sila kulang sa kakayahan. Ang totoo, sila ay pinahihirapan ng mga takot na hindi nila lubos na nauunawaan. Naranasan ko ito bago pa man gumanda ang takbo ng buhay ko. Nabanggit ko na noon na ang kinikita ko kada taon ay humigit kumulang 200,000 piso sa salaping Pilipino. Noon, pakiramdam ko ay wala akong halaga, nahihiya ako sa aking nakaraan, at labis akong natatakot sa hinaharap. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat ng maunawaan kong ang mga resulta ng buhay ko ay hindi salamin ng aking kakayahan, kundi epekto ng mga kaisipan at paniniwalang namamayani sa aking isipan. Doon nagsimula ang pagbabagong tunay. Nang maunawaan ko kung paanong umiikot ang ganitong siklo, nagawa kong putulin ito. At unti-unti kong binago ang buong sistema ng aking pag-isip. Kailangang mong maunawaan, ang depresyon ay hindi kahinaan. Isa itong palatandaan. Isang sigaw ng tulong mula sa iyong kaloob-looban. Huwag mo itong baliwalain. Huwag mong isipin na ito ay bagay na hiwalay sa iyong pagkatao. Hindi ka sirang tao. Nakakulong ka lamang sa isang sistemang mental na maaari pang baguhin. At ang susi sa pagbabagong ito ay ang pag-unawa. Kapag sinimulan mong pagmasdan ang iyong mga iniisip, kapag natututo kang putulin ang paulit-ulit na siklo ng pangamba at pagdududa, kapag sinanay mong lumikha ng mga bagong gawi sa emosyon at kaisipan, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng takot. Sumusunod ang katawan. Lumiwanag ang isip. At muling bumabalik ang sigla ng buhay. Isang simpleng kaisipan lamang ang pwedeng magbunga ng karamdaman. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran, isang bagong pag-isip, kapag inalagaan ng may kamalayan, ay maaaring magsimula ng proseso ng pagpapagaling na magbabago ng iyong buong buhay. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa desisyong tigilan ang pagpilit na itago ang nararamdaman,
at sa halip ay unawain ang totoong nararanasan sa loob ng sarili. Ang pasyang gagawin mo ngayon hinggil dito ay maaaring ganap na baguhin kung sino ka bukas. Isang bagay na hindi napapansin ng karamihan ay ang katotohanang ang isipan ay tila isang pagawaan. At ikaw ang manggagawa. Laging mayroong materyales, ito ang mga ideya, mga imahe, at mga kaisipan na pinipili mong bigyang pansin. Sa kasamaang palad, karamihan ay hindi namimili. Basta tinatanggap na lang. At doon nagsisimula ang problema. Ang takot ay tumitibay dahil ang negatibong pag-isip ay paulit-ulit na binuo, pinatibay, at ibinabaon sa malalim na isipan na may sapat na emosyon upang maging gawi. Pero maaaring baligtarin ito. Sa loob lamang ng 5 minuto. Literal. Dahil ang nakasalalay dito ay hindi ang tagal ng panahon, kundi ang antas ng kamalayan. Maaaring 20 taon kang nakakulong sa takot, ngunit 5 minutong tunay na kaliwanagan lang ang kailangan upang ganap na magbago ang direksyon ng iyong buhay. Ito ang paraan. At nagsisimula ito sa pagkaunawang hawak mo ang kontrol. Lagi mong hawak. Baka lang hindi mo pa natutunang gamitin ang kapangyarihang ito. Hindi ko ito natutunan sa mga aklat o sa paaralan dahil hindi ko man lang natapos ang formal na pag-aaral. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng mismong karanasan. Sa pag-aaral ng pag-isip. Sa pagmamasid ng sarili kong mga gawi. At araw-araw, pinipili kong palitan ang mga kaisipang pumipigil sa akin ng mga larawang nagbibigay lakas. Kaya narito ang mga hakbang. Ang una ay payak pero napakahalaga, kailangan mong kilalanin ang negatibong kaisipan. Huwag mo itong takbuhan. Huwag mo itong tabunan. Kilalanin mo lang. Itanong mo sa sarili, ano ba ang iniisip ko ngayon? At mas mahalaga, ano ang nararamdaman ko dahil sa iniisip kong ito? Ang simpleng paghintong ito ay nakakagambala sa otomatikong takbo ng isip. At sa sandaling iyon, binabalik mo ang kapangyarihan sa iyong sarili. Ang pangalawang hakbang ay itanong, saan ito nagmula? Ang takot na ito, akin ba talaga? O baka naman narinig ko lang ito noong ako'y bata pa. Marahil ay sinabi ito ng isang tao sa akin noong ako'y nabigo noon. Dahil ang isang kaisipan ay nagkakaroon lamang ng kapangyarihan kapag ikaw ay naniniwala na ito ay totoo. At ang totoo, karamihan sa mga ito ay hindi naman totoo. Ang mga ito ay emosyonal na alaala na maling naunawaan at ininatan sa loob ng maraming taon. Ang ikatlong hakbang ay ang pagpapalit. Kukunin mo ang kaisipang iyon at sadyang bubuo ng isang bago. Isang bagay na nais mong paniwalaan. Isang bagay na nagpapalakas sa iyo. At sasabihin mo ito ng malakas. Nang malinaw. May damdamin. Hindi sapat na ulit-ulitin ito na parang isang makina. Kailangang maramdaman mo ito. Sapagkat ang damdamin ang siyang nagtatanim ng mensahe sa iyong isipan sa ilalim ng kamalayan. Pagkatapos niyon, darating ang paggunita. At ito ay napakalakas na kasangkapan. Pumikit ka at isipin mong namumuhay ka na sa panibagong ideya na yon. Isipin mong kumikilos ka ng may tapang. Isipin mong nagsasalita ka ng may kumpiyansa. Isipin mong kumikita ka ng pera mula sa bagay na mahal mo, nakatira sa lugar na gusto mo, may magandang kalusugan, may magagandang relasyon, at may kapayapaan. At gawin mo ito na parang totoo na. Sapagkat ang utak ay hindi kayang makilala kung alin ang totoo at alin ang matinding naisip lamang. Napatunayan na ito ng agham. Isang pananaliksik mula sa Universidad ng Harvard ang nagpakita na ang mga atleta na ginunita lamang ang kanilang ehersisyo ng may matinding damdamin, ay pinagana halos ang parehong bahagi ng utak na ginagamit ng mga aktwal na nagsanay ng pisikal. Ngayon, isipin mo kung ano ang maaaring mangyari kung gagawin mo ito para sa iyong mga layunin, mga kinatatakutan, at mga paniniwala. At sa wakas, ulitin mo ang prosesong ito. 5 minuto bawat araw. Araw-araw. Bago matulog. O pagkagising. O pareho. May focus. May layunin. May katotohanan. Sapagkat ang inuulit na may damdamin ay nagiging paniniwala. At ang bagong paniniwala ay kayang baguhin ang lahat. Nakita ko na itong mangyari sa karaniwang mga tao, kahit pa hindi nila kailanman pinag-aralan ang mga ganitong bagay. Isa sa mga kwento na palaging nagbibigay ng inspirasyon sa akin ay ang kay Oprah Winfrey. Ipinanganak siya sa matinding kahirapan, nakaranas ng pang-aabuso, at paulit-ulit na tinanggihan. Ngunit mula pa noong bata pa siya, natutunan na niyang gumunita.
Inulit-ulit niya sa kanyang sarili na siya ay karapat-dapat, may kakayahan, at may halaga. Ginawa niya ito araw-araw. Siya mismo ang nagsabi na ginamit na niya ang mga pahayag ng pagpapatibay kahit hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ako ay nilikha para sa isang mas dakilang layunin. At ganoon nga ang nangyari. Sa kasalukuyan, isa na siya sa mga pinakamaimpluwensyang babae sa buong mundo. At hindi ito dahil sa swerte. Ito ay bunga ng layunin, ng isang paraan, ng kamalayan. At magagawa mo rin ito. Maaaring hindi mo layuning maging isang tanyag na tao o lumikha ng isang kaharian. Ngunit nais mong magkaroon ng kapayapaan. Nais mong makaramdam ng seguridad. Nais mong makalaya sa loob mong kulungan na pumipigil sa iyo upang mabuhay ng ganap. At ang kalayaang iyon ay hindi dumarating mula sa labas. Nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan. Sa loob ng iyong 5 minutong pagpili. Kaya heto ang hamon ko sa iyo. Kumuha ka ng 5 minuto ng iyong araw, sa loob ng 7 sunod-sunod na araw, at isagawa mo ang pamamaraang ito. Kilalanin ang negatibong iniisip. Alamin kung saan ito nagmula. Palitan ito ng bagong ideya. Guni-gunihin ito ng may damdamin. At ulitin. Gawin mo ito ng tapat. Buong presensya. Buong puso. At sa dulo ng 1 linggo, obserbahan mo kung paano ka nakakaramdam. Paano ka tumutugon? Ano ang nagbago? At kung wala mang nagbago, gawin mo pa ito ng 7 araw pa. At pagkatapos, 7 araw muli. Hanggang sa maging likas na ito sa iyo. Hanggang sa hindi mo na kailangang lumaban sa takot dahil wala na itong matitirhan sa iyo. Ito ang kaibahan ng pamumuhay na laging umaayon sa mga nangyayari at pamumuhay na lumikha ng sarili mong mundo. At ang pagpiling ito, walang ibang makagagawa kundi ikaw. Ngunit kung pipiliin mong gawin ito ang takot na dati tila dambuhala, magiging isang mahina na lamang na alingaw-ngaw ng iyong dating sarili. At hindi na siya ang iyong pagkatao. Ang pinakamahalagang bahagi ng lahat ng ito ay mayroon kang kakayahang pumili. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang takot, gaano kalalim ang pagdududa, o gaano katagal kang namuhay sa pagkakabalaho. Sa kahit anong sandali, kabilang na ngayon, maaari mong piliin na tumigil sa pamumuhay sa pamamaraang parang wala kang magawa at magsimulang lumikha muli. Kaya mong kontrolin ang iyong isipan, ang iyong mga iniisip, ang iyong damdamin at ang iyong buhay. Hindi ito teorya, ito ay isang gawain. At nakasalalay ito sa iyo. Kung ang nilalamang ito ay nagpaisip sa iyo, kung gayon ay handa ka nang umakyat pa sa susunod na antas. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim na paglalakbay sa pagkamulat upang maging isang bahagdan ka ng mas mabuti kaysa sa kung ano ka ngayon. At ang bahagdang iyon, kapag paulit-ulit na isinasagawa araw-araw, ay kayang ganap na baguhin ang iyong buhay. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Hinihintay kita sa susunod na video. Sama-sama tayo.